channel. For today's video mga ka-farmers ay i-share ko po sa inyo yung teknik ko sa pag-aalaga ng baboy kung saan libo-libo po yung aking kita sa pag-aalaga ng lechonin mga ka-farmers. Pero bago po tayo magsimula, para sa ating mga ka-farmers na bago pa po sa ating channel, paki-subscribe na lang po at i-click ang notification bell para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming tutorials na i-upload. Huwag nyo din pong kalimutan na mag-like, comment at share para malaman din na iba nating mga ka-farmers. So ngayon mga ka-farmers, na-mention ko po sa previous vlog ko na i-share ko po sa inyo kung magkano po yung aking puhunan at magkano din yung aking kinikita sa pagbebenta ng lechonin mga ka-farmers. So para sa ating mga ka-farmers na baguhan pa po sa aking channel, ngayon po kasi yung inalagaan ko ay pang lechonin lang at hindi ko na po pinapaabot sa finisher stage mga ka-farmers. Pero dito ngayon sa amin, mahal po ang presyo ng live weight kasi nasa 200 plus po. Meron po tayong alagang baboy sa ganitong panahon mga ka-farmers at timing po na mataas ang presyo ng live weight. So hindi rin tayo magiging lugi mga ka-farmers. Pero itong sa akin mga ka-farmers ay hanggang panglechonin lang kasi hindi siya mas nakakapagod mga ka-farmers para sa akin compared sa nag-aalaga ko na pinapaabot ko ng finisher stage. So ngayon ay i-share ko sa inyo kung magkano po ba yung aking nagiging kita mga ka-farmers. So dito meron po akong listahan. So when we say panglechonin mga ka-farmers, ito po yung mga baboy natin na hanggang starter stage lang po at dinidispose na po natin agad. So, dito mga ka-farmers, meron po akong isinulat dito. So, yung una dito ay yung piglets. 24,000 po yung sa piglets natin. So, bakit po 24,000? Nagiging 24,000 ito mga ka-farmers dahil good for 9 piglets po ito. Tatlo po yung nabili ko na tag 3,000, so that is 9,000. At 6 po yung nabili ko na tag 2,500, so that is 15,000 mga ka-farmers. So, 15,000 plus 9,000 equal to 24,000. So, yung puhunan natin sa pagbili ng biik ay 24,000. So, ngayon naman mga ka-farmers, sa pagkain, yung ginagamit ko po dito na brand ay Ultra Pack. Nakapakain ako sa kanila ng 2 sako ng pre-starter. So, yung presyo ay yung 1,375 at yung kasunod ay 1,385 dahil bumili ako sa ibang tindahan mga ka-farmers. Kaya, hindi po the same yung presyo nila. So, 2 sako ng pre-starter po yung nauubos sa aming mga bagong biling biik. Then, pagkaubos ng 2 sakong pre-starter mga ka-farmers ay nagsisimula na rin ako sa starter. So, yung nakain nila ay 3 sakong starter mga ka-farmers. So, meron po ako dito, yung unang sako ay 2,030, yung ikalawa po ay 2,050, at yung ikatlo ay 2,010. So, hindi po sila the same price mga ka-farmers dahil sa nasasabi ko po, iba-iba po yung tindahan na binilhan ko. Then, meron ako dito sa vitamins mga ka-farmers, itong King's Vita Plus na 82 pesos. So, ito po yung nagastos ko sa kanilang King's Vita Plus para sa baboy na 1.5 months mga ka-farmers. Then, yung panggasolina, dahil sa pagbili ng biik, kailangan po ng gasolina mga ka-farmers. So, meron ako expenses na 200. Then, sa miscellaneous, ito po yung mga electricity at tubig. Nag-charge po ako ng 500 pesos mga ka-farmers. At sa gamot naman, 300 pesos. So, dito po ma-fall yung vitamins na injectable, yung purga mga ka-farmers, yung syringe. Sa antibiotic, wala po tayong nagastos na antibiotic dito sa kanila kasi hindi po sila nagkakasakit mga ka-farmers sa awa ng Diyos. So, nag-charge po tayo ng 300 pesos. So, kung i-total po lahat natin mga ka-farmers, ay lalabas po ang 33,932. So, ito po yung puhunan natin mga ka-farmers. Ito po yung mga expenses. Ngayon, i-divide po natin ang 3,932 sa 8 heads. 8 heads lang po mga ka-farmers dahil yung isa po na biik, dahil 9 heads po sila lahat, pero 8 heads lang po yung dinidivide ko dito kasi yung isa ay pang-inahin natin. So, iba din yung costing natin doon mga ka-farmers or iba din yung computation natin doon.
So, 33,932 pesos divided by 8 heads equals 4,241.50. Ito po yung puhunan natin sa bawat biik mga ka-farmers. So, ang ginagawa ko, dahil hindi naman talaga pinapataasan ko yung aking patong sa pag-aalaga ng panglitsunin mga ka-farmers, ay nagpatong po ako. Nag-additional po ako ng 2,000 pesos. Ito po yung pinapatong ko lang mga ka-farmers dahil kadalasan kasi kahit na nasa furniture stage, ito po yung average na pwede nating kitain kung nag-aalaga tayo ng mga baboy. So, meron tayong at least na 2,000 pesos na kita. So, para hindi naman masyadong mahal yung aking mga panglitsunin, ay ito din ang ina-additional ko, 2,000 pesos mga ka-farmers. So, lalabas po siya na 6,241.50. So, kung iisipin, hindi naman tayo pwedeng mag-presyo ng 6,241.50 para sa isang baboy. So, inilagay ko siya na 6,500 kasi meron ding mga mamimili mga ka-farmers na maghihingi din ng tawad. So, at least safe po yung 2,000 pesos na patong ko if ever meron pong humihingi ng tawad mga ka-farmers. So, yun po ang teknik ko dito. Bali sa 8 heads mga ka-farmers, kikita po ako ng 16,000 pesos. So, sa loob po yan ng 1.5 months sa pag-aalaga ng baboy mula pagkabili mga ka-farmers. Itong mga alaga natin ngayon mga ka-farmers, mas mabilis po silang lumaki compared sa mga baboy na nabili ko lang po dati na mga parang upgraded native lang po mga ka-farmers dahil ang nabili ko po lately ay mga pure hybrid. So, mas mabilis po yung paglaki at pagbigat nila mga ka-farmers. Kaya, mas mabilis din yung time na na-dispose ko sila at hindi din mas marami yung feeds na nakakain nila. Kaya ngayon mga ka-farmers, hindi na ako bumibili ng mga upgraded natives kahit na panglitsunin lang dahil as per my observation, mas maganda talaga yung pure hybrid ang inaalagaan kahit panglitsunin dahil mas mababa po yung time na pinapakain natin sila and of course, mas kaunti lang din yung makakain nila at mabilis po yung paglaki at pagbigat nila mga ka-farmers. So, imagine mga ka-farmers, kapag meron kayong mga 20 heads na mga panglitsunin or 30 heads mga ka-farmers at 2,000 pesos din yung additional ninyo mga ka-farmers ay mas malaki po yung kikitain ninyo sa pag-aalaga ng panglitsunin. So, sana po ay makapagbibigay sa inyo ng idea ang video ito mga ka-farmers. Huwag nyo lamang pong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming tutorials na i-upload. Thank you for watching. Happy farming. God bless everyone. Bye-bye.